sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng mga. Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rice sa 177 na LGU at pararamihin pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Abagan po natin ito. So sa bigas, wala tayong problema, sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. May magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Ba? Ganda ng vlog ng Pangulong Bonget, ha? Abay, may music pa, ha? Ayan, sound tripping lang, ha? Kaya lang sino bang ang gagawa ng kanilang production ba yan, Sec Dave Gomez, ha? Next time, babaan ng konti yung yung music, ha? Ayan, malakas masyado. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Good morning sa ating mga taxi drivers, jeepney drivers. Walang hiya ha. At lahat po ng mga motorista mga kuya, full tank na nyo. Tinamaan na lintik na buhay ito. Dahil bukas po mahabigan ay tinatayang aabot po ng 130 pesos per liter po ang diesel. Patay tayo dyan. Masisisi ba natin ang mga jeepney drivers na tumigil sa pasada? Ayan, actually hindi na sila nagrarally. Ayan, mukhang tigil pasada na lamang dahil wala po silang kikitain na. Ha? Dahil sa sobra pa sa doble ang presyo ng diesel ngayon mga kuya. Ayan, at Mr. President, Secretary Sharon Garin, abay, pwede po ba mag-ikot-ikot din kayo, Madam Secretary? Ayan yung mga taong po nyo sa Department of Energy. Ayan, isama na si Lutilla. Lutilla, wala na pala si Lutilla dyan. Abay, Mr. President, doon na sa amin sa lugar sa bandang South. Abay, may mga gas stations na po mahabigan na wala ng diesel. Ayan, bukas naman. Kaya lang po wala na silang panindang diesel. Ay nakalagay doon 00 talaga. Paano ba yan? Yan ang gamit ng mga bus, mga jeepney, ayan. At siyempre yung mga gamit din ng bangka ng mga mangingisda natin, mga traktora na ating mga farmers. Kaya siguro Mr. President, ayan, tama po ang panawagan ninyong bayanihan. Pero dapat magsimula dapat sa itaas, Mr. President, ha? Ayan, magdagdag pa ng libreng sakay, fair discount, cash assistance, ayan,
At naku, yung bigas, Mr. President, ha? Abay, yung 20 pesos na bigas kada litro. Kada kilo ng bigas ng mga LGUs. Abay, Mr. President, ngayon po palakasin po ninyo, ha? Palakasin ang ating mga kadiwa. Nasa mga kadiwa, Mr. President? Yan ang kailangan natin ngayon. At yung Foreign Affairs Secretary natin, sino nga ba yung Foreign Affairs Secretary? Si Manalo ba yun? Ha? Abay, ang Japan po ang galing. Ayan, sample, ha? Ang Japan po, mahabigan, nagkapag-ugnayan dun sa Iran sa kabila po ng panggigera ng Amerika at Israel. Abay, ang Iran, ang sabi ng kanilang Foreign Minister na si Abbas, ayan, ay pinapayagan po ang mga barko ng Japan na dumaan dun sa Strait of Hormuz. O, di ba? Pwede nang palang kausapin, ha? Baka pwede rin pong gawin natin yung Mr. President, yung dinadala nating saging, Secretary Kiko Laurel, ha? Baka pwedeng barter, ako pwedeng ex-deal. Ayan. O sige, hindi namin pipigilin ang pagpapadala ng saging sa Iran. Pero dapat ayan, payagan ding makaangkat kami ng gasolina, crude. Daming bayan. Yan ang kailangan natin mahabigan. At para sa ibang kababayan naman natin ngayong panahon ng krisis, abay, at sa Kongreso, bayan. Abay, nasa krisis na nga tayo. Impeachment dito, impeachment doon. Ala naman pupunta yung impeachment. Ayan. Dyan lang sa Senado, mukhang di lulusot. Ayan. Pwede ba unahin muna ang sikmura ni Juan de la Cruz, ha? Saka naman yung mga masyadong politikang ganyan. Tinamaan kayo. Anong sabi ng mga drivers natin, Juan de la Cruz? Abay, tigil pasada na po sa panguna ng akto. Ayan. Sino bang pangulo ng akto ngayon na malo? Si Bonifacio de Luna pa rin ba? Ayan, ha? O yung anak na yata, ha? Ayan. So, siguro gusto yung Manilang pumasada. Una, ayan, Efren de Luna, ha? Kung wala nang mabiling krudo, paano sila tatakbo? Papasada, di ba? Bukod din sa wala nang kikitain. Kaya siguro yung bayanihan na Mr. President, sabi nga natin, pwede po ba yung mga oil companies, ayan, ano naman, makidamay naman sa atin. Huwag naman tayo masyadong pahirapan na pagsamantalahan. Dahil kumpara sa ibang kapitbahay natin mga bansa dito sa Asia, mahabigan, tumaas ang kanilang langis, pero hindi naman katulad dito sa atin na, ayan, more than 100% sa diesel. Aba, mukhang may kasama ng pagsasamantalayan. Pagiging greedy, ha? Siguro sabi nga natin, Mr. President, kayo po ang kumausap sa mga may-ari, mga opisyal, presidente, mga CEO ng mga oil companies. Daming bayan. Yan ang kailangan natin na Mr. President. At yung mahabay naman natin, ayan, tama rin ang Pangulong Marcos sa ganitong mga problema natin mahabigan. Huwag nyo nang sasaman pa ng mga fake news. Diyos ko, yung mga fake news na yan nakakasama lang. Ayan, alamin natin muna ang report mula kay Let Narciso. Alam mo, Miss Let, mabuti na lamang meron tayong mga good news din, ha? Pwede ba sports na lang pag-usapan natin? Ayan, kahit pa paano po mahabigan sa kabila po ng mga sandamakmak na problema ng bayan. Abay, kahit pa paano yung kababayan natin si Alex Iyala. Aba, galing-galing, ha? Tinalo niya si Magdalena. Ayan, si Magdalena ba yung tinalo niya? Magdalang, hindi Magdalena. Magda Linet ng Poland. Galing-galing ng pambato natin, ha? Sikat na sikat ang mga Pinoy sa Miami Open dahil sa pagpapakitang gilas ng pamangkin ni Commissioner Noli Iyala. Galing-galing talaga ng pamangkin mo, Noli, ha? Ayan. Congratulations, Alex Iyala. Daming bayan. Pero ang Pangulong Marcos sasalubong daw. Sumalubong na ba? Dumating na ba yung mga OFWs galing sa Middle East? Alamin nga natin, ha? Ayan na. Anong oras ba sila dumating, ha?
Ayan, sandali lamang ka, friend, ha? Alamin nga natin kung dumating na yung mga OFWs at ano ang pakimkim ng presidente, ha? Sa mga kababayan natin galing sa Middle East na apektuhan at mawawalan ng hanap buhay. Ayan, sana'y sila ay priority mabigyan ng trabaho. RS14, Let Narciso please kami mula sa Villamor Air Base. Lakay personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga overseas Filipino worker galing Middle East. Sinalubong ng Pangulo ang 343 OFWs dito sa Villamor Air Base kung saan lumapag ang eroplanong sinakyan nila mula Riyadh, Saudi Arabia. Sa Riyadh sila sumakay ng chartered flight pero karamihan sa mga OFW ay galing ng Qatar, Kuwait at Bahrain na bumiyahe by land patungong Saudi Arabia. Ito na ang ika-4 na chartered flights na bahagi ng repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng tensyon, sa gitnang silangan. Sinalubong rin ang mga ito ng kanilang pamilya. Kanina sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Casdac na ilan sa mga OFW, lalo na yung mga taga Visayas at Mindanao, ay nag-avail ng libreng hotel accommodation ng OWA. Bibigyan rin sila ng domestic flight tickets, habang yung mga taga Luzon na walang sundo ay mayroong bus ticket. So, lakay, katatapos lang din. Actually, kinumusta ni Presidente, tapos yung mga mag-avail nung libreng hotel accommodation, mayroong bus na maghahatid sa kanila doon. At maging yung mga didiretsong uwi na doon sa kanilang mga probinsya, ihatid na sila kung sa airport man sila o kung sa mga bus terminal. So, maging si Presidente, siya yung nag-send off lakay sa kanila pagsakay nila ng bus. Saan sila dadaling hotel? Sa Soler ba o sa Okada? Manila Hotel. Ang rinig ko lakay yung isa ay Kabayan Hotel. Kabayan. Hotel yan ng dati kong boss yan, si Bishop Widen King, ang ng Anito Lodge. Ayan, Kabayan pala, ha? Ayan. Ba't di pwede man lang sa di ba pwede sa because of kay bossing Enrique Rason sa Soler, ha? O kaya sa Okada? Para maging maalwan man lang pakiramdam yung mga OFW. Gawin din naman natin silang VIP. Yan ang mga modern heroes natin. Bakit naman Kabayan lang dinadala? Ayan. Dapat very special person sila. Baka yung availability rin lakay kasi medyo marami, 343 ito sila. Kayang-kaya, laki-laki ng Okada at saka Soler. Isang tawag lang ng presidente dyan baka nagkukumog pa sila. Sige Mr. President, baka free breakfast pa yan. Dapat siguro ipakita naman natin napaka-importante ating mga OFWs. Yan ang sumasalba sa ating ekonomiya, kanilang mga dollar remittances. Ayan. Anyway, so kaya nga personal ding sinalubong sila ni Pangulong Marcos dito sa Villamor Air Base. Ganun ba? Anong pakimkim, Miss Let? Morning, boss. Anong pakimkim ni Presidente? Sabi ni Secretary Casdac Lakay, definitely mayroong financial assistance sa kanila. Hindi sabi niya, hindi na pag-uusapan yun kasi mayroon pa rin reintegration at livelihood program para sa kanila. Ayan, okay. Sana nga ay mabigyan sila ng livelihood program. Okay nga Rod, so ano pa yung schedule ng Presidente bukod dyan sa pagsalubong sa mga OFWs? Lakay, mula dito ay didiretso si Presidente sa Bicol. Mayroon siyang 3 aktibidad doon, Lakay. Mag-i-inspection siya ng 2 solar-powered irrigation at mayroong cold storage facility rin na pupuntahan ng Presidente. Abay, sana mag-byland siya, wag mag-helicopter para makita yung Maharlika Highway, ha? Para, Diyos ko, panahon pa ng kanyang tatay yan, yung Maharlika Highway na yan. Ayan. Hanggang ngayon, hindi na naayos. Ayan, bulok-bulok. Ayan, sira-sira. Ha? Ayan, sana maayos na kaagad ni Secretary Vince Dizon yan. Okay, so yan ang update si Presidente. Ayan, dapat Juan, ha? Dapat lumulubog din ng Presidente para makita niya ang aktwal, ha? Ramdam kung ano ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Ayan. Pwede bang mag-incognito din yan sa gabi? Ayan. Parang iba dyan nag-i-incognito sa gabi. Ayan. Umiikot sa mga sinaunang panahon tuloy. May mga yung dating presidente rin na i-incognito daw noon ni Miss Leta, pumupunta ng Ermita.
Ayan. Okay nga, Rod. Ayan, maraming salamat, Miss Letta. Good morning balik sa Ilakay. Ayan, maraming salamat, Letta Narciso. Ayan, ang Pangulong Marcos, sinalubong ang mga OFWs at tiniyak po ang pagkakaroon ng livelihood program. Daming bayan. Sana medyo malaki-laki ang kanilang ayuda, ha? At Mr. President, siguro, Secretary Kakdak, ayan, di ba ang laki-laki naman ng pondo ng OWA, ayan, diskarte lang yan ha? Secretary, sino nga ba yung bagong Secretary ng Tourism ngayon? Ano naman yung kausapin natin, iparamdaman naman natin sa mga OFWs na talagang sila po ay mga bayani, ayan, wag lang sa kabayan. Daming bayan. Kabayan Hotel. Sandali lamang at andyan na ba sa linya natin Malu, ha? Ang presidente ng wala pa. Sino ba? Si Efren De Luna ba? Ha? Wala na siya Efren. Sino doon ni Lord? Si Libay. Sino si Libay? Anak ba ni talagang ang succession ng akto from father to son. Ayan, alamin nga natin kung ano ang mga pagkilos ng mga ang grupo ng mga jeepney drivers na kasapin na akto. Hindi yata katulad to ng ginawa ng ng piston, ha, na nagrally sila last week. Ayan, sila mukhang welcome bahay. Hindi pumasada. Ayan, anong tawag nila? Jeepney holiday ba? Ayan, transport holiday. Instead na magprotesta sa kalsada, ayan, hindi na lamang pumasada dahil wala nang pambili ng krudo, wala nang kikitain ang ating mga jeepney drivers. Kalibay De Luna, sir, magandang umaga po sa inyo. Kalibay, wala, asan? Pumapasada. Ayan, sige, balikan natin, ha? Babalikan po natin mahabigan ng hanay ng mga jeepney drivers kaugnay po sa kanilang protesta sa pagtaas ng presyo ng diesel. Daming bayan. Ayan, we will repeat it again for the second time once more, Mr. President, ha? Abay, bakit naman yung makalapit natin bansa hindi naman sobra-sobra ang pagtaas ng kanilang krudo, langis. Bakit di sa atin sobra-sobra, ha? More than 100%. Diyos ko po. Daming bayan. Ay, nako talaga. Samantala, mahabigan, ano ba bang sandali lamang, Raymond at Paas. Standby manang military naman sa Kamara. Aba, sa Kamara naman Sisimulan na raw sa Miyerkules ba, ha? Ang impeachment hearing sa kaso naman ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Kaya lang dyan sa Senado mukhang nagkakaroon pa ng himas-himas dyan, lutuan, compromise agreement. Ayan. Yung pong mga ilang senador dyan na nanganganib, ha? Abay, para bumoto sa impeachment laban kay VP Sara. Abay, sabi na ating bubit, mga kuyang mga ating, sige, ha? Instead na makasuhan kayo ng plunder, ayan, kulong kayo habang buhay, walang piyansa, ayan, basta bumoto sa impeachment, ayan, hindi pa rin kayo libre, hindi pa rin kayo safe, ha? May kaso pa rin kayo, ayan, kaya lang babaan ng kaso, ayan, instead na plunder, ayan, malversation, ayan, para kahit na nakasuhan na kayo, ayan, pwede kayong lumaya, magpiyansa. Daming bayan. Pamalikan natin lang pang mga reports. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, ay si Jay. Ayan, kumusta po kayo, ha? Ayan, Justice Rodil. Justice Apo Kabagis. Ayan, Sam Gaerlan. At Justice Ricky Rosario. Oras Mr. Lysander Suerte. Alas 8:33. Ang oras na yan. Oras, Sister L. Take 2, Lakay. Jackie. Jackie, good morning. 8:41, Lakay. Good morning. Bilis ng oras. Ayan.
Abay, ikaw ba'y nanood ng BTS? Ha? Ayan. Nung Sabado lang Sabado ba yun? Oo, ayan. libre sa ano. Saan? Pag naka-Netflix mo yun, mapapanood ganun mo siya. ba? Akala ko kasama ka na. Meron tayong kasama dito na si Lisel ba yun? Ayan. Talagang, nagpunta. pinag-ipunan yung, hindi nagmerienda yata ng isang buwan eh. Ayan. Kaya pala ganun ka, sexy. Pinag-ipunan yung kanyang biyahe sa Korea. South Korea, ha? Para mapanood itong mga BTS. Oo, Talaga, marami ha? talaga lang kayang nag-iipon para lang Sa BTS, kahit hindi nga makapunta doon sa mismo nga concert. Basta makapunta lang sa Korea. Ganun ba yun? Ayan. Gusto na nila. Pero ano ba meron sa BTS na yan? Ayan. Grupo kasi sila ng mga lalaki lakay. Ganun ba? Na Ayan. guwapo. Ganun ba yun? Parang nga kung dati, yun yung mga ano ba yung mga sikat na mga boy groups dati lakay. Sila yung ngayon, Wala. yung pang generation na. Yung after 4 years na nag-military service pala sila, ha? Ayan, balik sila. Pero para sa amin, walang kwenta yung BTS na yan. Mas Bakit maganda naman? mas maganda yung Blackpink. Si Lisel Once, adik, ha? Adik sa BTS, o nga. Malaki na upuan ko dati yung Destiny Miss Lizelle noon. Nakita ko pa yung wallpaper ng PC niya. Yun Talaga, ha? wallpaper eh. Nag-uwi kayo ng maraming mag na may tatak na BTS nung araw yan. Pati meron pang soft drinks na may tatak na Meron na sila BTS. nun lakay yung Ayan. kape. Na Kape may ba mukha yun? nila. Oo. Ayan yung mga ating, ayan, chill-chill lang po tayo, ha? Ayan, ayaw nating pasamain ang araw natin ngayong araw ng Lunes sa mga isyong kinakarap natin ngayon. Ayan. Kasalanan talaga ito ng lahat ng siraulo sa Amerika, ha? Kundi man naman pasok ng gera. Ayan. Ay, nako. Dapat yan ang ini-impeach sa Amerika, ha? Ginulo ang buong mundo. nga. Ayan, Bakit hindi pa ba? Ayan, ba't di ma-impeach yan, ha? Ang hina-hina naman nila. Ayan. Iba rin kasi yung Baltic nito, eh. Pati yung mga allies nila sa Europe, NATO, binabantaan pa, ha? Buang hindi naman. Ay, nako talaga, oo, ha? Ayan, yung mga habigan, alam mo natin mabigyan muna tayo ng Aguinaldo Miss Jackie. Ayan. Pero ano ba ang word of the day ngayon? Ayan. Ano ang ating word of the day? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ano ang word of the day, Miss Jackie? Lakay ang ating word of the day ay bayanihan. Bayanihan. Ayan. English community spirit o cooperative effort. Yan. Sa Bisaya daw, dagyaw. Sa Ilocano, saranay. Saranay. Ayan, samahan saranay. Ayan, ang ating word of the day po ay bayanihan. Dahil nga po nanawagan ng bayanihan. Ayan. Si Pangulong Bongbong Marcos, abang ramdam ang taas presyo sa langis. Ayan, kaya lang sabi natin Mr. President, ang mga oil companies hindi yata sumasali sa bayanihan Yun nga. natin, ha? May sarili po silang, iba yung bayanihan. Bayanihan Sa kanila nila. lang. Kanila lang, ha? Abay, Mr. President, mag-ikot din kayo sa ibang gasoline station. Marami ng gas station ang wala na ibinebentang diesel. Oo, lakay. Ang bihira naman, ha? Hindi ba nakakapasok yung mga sasakyan dun sa mismong gasolinahan, sasabihan na ay wala na pong diesel. Ayan, oo. Saan napunta? Yung nga wala na bang supply o iniibit ba yan para hintayin pang lalong tumaas ang krudo, ha? Sabi nga natin, Mr. President, ano man yung kausapin mo ipatago, magkape-kape kayo sa Malacanang na ano naman, dahan-dahan lang. Huwag naman yung huwag niyo namang samantalayin ang paghihirap ng ating mga kababayan, ha? Ayan,
Di ba, Mr. Opet Velasquez? Ayan, nakapag-full tank ka na ba sa yung Land Cruiser? Ayan, alamin mo natin ang situation naman. Nasaan ang ating ninong ng bayan? Aba, ba't wala si Sherwin, ha? Sherwin. Ang kanya daw, anak. Nasa South Korea din si Sherwin, din ng BTS, ha? Hindi natin sure, Lakay. Pero Aha. yung ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Barangay 876, Santa Ana, Maynila. Oh, Santa Ana, Manila. Ayan. Okay, tawagin na natin ang Nino ng Bayan. Yan ang kailangan po dito sa amin sa DCRS, mga bayan. May crisis man o wala, ang aming pamigyan ng ayuda. Ayan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po yan. At kaya pinapasalamatan din natin ating mga sponsors sa Miss Jackie. Dahil ano man ang mangyari, ayan, walang iwanan. Sila po ay sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At Ninong ng Bayan, Don Carlos Pobre. Sino ang maswerteng bibigyan mo na aginaldo ngayon? Don. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ninong Don Carlos. Don Carlos Pobre. Ayan. Sasayaw-sayaw ka dyan. Ngingiti-ngiti ka dyan. Di nakita yung mata mo. Ayan. Sino ba ang ating winner doon? Ito ba si Don Carlos? Made in China ba ito? Hindi. Tama ba? Bulacan ba, Don? Pareho lang tayong singkit eh. Ayan. Pagkatawa tayo, di nakita ang mata. Ayan. Okay, sino yung parang siraulong sumasayaw-sayaw din dyan katabi mo, Don? Ayan. Lakay, magandang umaga Lakay, magandang umaga Jackie. Dito kasi chill lang. Aba, dito chill sa ilalim lang. ng hardin ni nanay. Ba, hardin ni nanay. Oh, ganda naman. Ayun. Presko. Oh, Al alfresco. Si Kuya Jason. Good morning. Ay, Kuya Jason, ayan. May epilepsy ka ba, Kuya? Ayan. Wala naman po. Wala. Sumasayaw lang. Chill Ikaw lang. naman, Exercise daw sa umaga. fan yata to ng BTS din eh. Ayan. Sumasayaw. Okay, Kuya, anong trabaho, Kuya? Anong ginagawa mo? Operator po Operator na ano, Kuya? ng sa printing press machine ng blowing. May talyer po kayo. Ayan. Operator ng Makina, Lakay. makina. Anong makina? Makinang pangtahe. Ayan. Hindi yung mga box po. Box. Ayan. Kala ko operator ka na huweteng. Hindi. Okay, Kuya. Ayan. Dahil napakasipag mo, gusto ko ang iyong aura. Ha? Sa kabila pa ng problema natin. Ayan. Sa taas ng presyo ng gasolina, crudo at mga bilihin. Chill ka lang. Siguro alam mo bibigyan ka ng malakalaki aginaldo ni Don Carlos Pobre kaya ka masaya. Ayan. Lakay, dahil ang ligalig ni Kuya Jason, bigyan na agad natin. Huwag nang patagalin yan. Ano po? Ayan, kapag nahula mo pa ang ating word of the day, marami ka pang pa-premyo na pwede makuha. Ano pang word of the day natin? Bayanihan po. Galing ni Kuya Jason. Bigay na natin ang DZRH component galing sa Astron, ang official radio. Ba't naging lumba-lumba na itong mga sexy dancers natin? Ayan. Astron, alagang maaasahan. Ayan. Ibigay mo na, ate. Ayan. Asan yung medium component natin? Ayan. Para Ano habang pa? nagtataba si Kuya nakikinig sa radyo. Natin ang pamimigay ng papremyo dahil limpak ang pamimigay dito sa DZRH. Unahin na natin ang Malakas Promo Food Groceries. At syempre, ang pinakabago, pinakamabigat at pinakamabango na Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom with Stain Away Formula. Kuya Jason, 2 kilo na yan. Kaya kayang-kaya yan. Thank you. At syempre, ang DZRH t-shirt. At syempre, Lakay, kaya nating painitin ang panahon ni Kuya. Pamporma ni Kuya yan. Light, Lakay. Ayan, oo naman. Light lang po. Ayan na, Kuya, pagkatapos ng trabaho, ha? Dahil Emperador Light yan. Siyempre may kapartner yan. Emperador Junior. Bigyan natin ang bangus sisig. Sarap galing naman sa niya. International Kompleto. Food Corporation. Galing kay Ninong Richard C.
Ayan, maraming salamat na Ninong Richard C. Ayan. Salamat po. DZRH. Walang anuman, kuya. Ayan, para maganda ang maayos ang ganado kang magtrabaho. Ayan, may Opo, chichirya ka na. Ayan, after trabaho, meron ka pa pulutan. Meron ka pang panulak na Emperador Junior. Ayan, saan ka pa? Okay, kuya. Ayan, maraming salamat, Kuya Jason. Ayan. Thank you rin po. Parang Maraming salamat. Don. Sir Jason, congratulations po sa limpak-limpak na papremyo. Don, sandali. Gusto pang manalo. Si Kuya ng Jason. 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH. Malakas promo, kasama pa rin ang Pride. Uy, bigyan mo ng payong. Yung payong. Ayan, lakay may Ay, payong. bigyan din natin ng payong sa Ayun. Gilid Tagulan. Galing sa DZRH. Ayan, may kamukhang artista si Kuya Jason. Kuya Jason, may kamukhang artista. Ayan. Sino Ano lakay? po? Si Rene Requestas. Ayan. Kabuhay rin yan. Nabuhay. Pero mas magandang bersyon. Ayan. Okay, Kuya Jason, maraming salamat po. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Abay rin po kayo. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH. Malakas promo, kasama pa rin ang Pride Detergent. Naka po si Don Carlos para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuya Jason. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Ayan. At anak yan ni Sherwin Alfaro. Sandali lamang sa ating mga report. Sandali lamang, Raymond at Paas. Nagkakaisa na ba sa Senado? Ayan. Wala na ba nag-aaway? Aha, ayan. Oo nga. Kumusta ang Senator Ping at Senator Marcoleta? Ayan. Ayan, pati si Attorney Romy Macalintal, ha? Ay, inupakan si COMELEC Chairman Boy George Garcia. Ayan. Ba't daw inabsolto si Marcoleta? Kinasuhan yung nag-donate ng pera. Ayun lang. Baliktad. Ayan. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Sandali lamang po Ate Libay De Luna ng Akto. Alam mo, Miss Jackie, ha? Maraming mga jeepney drivers association ang pumalit ay nung namatay yung kanilang mga mister na leader. Mga misis, ayan, oo. Naalala ko si Aling Seni Maranan, di ba, yung Fejudap, ha? Ayan, mister niya ang leader noon, nung namatay, si Mrs. Siya ang pumalit. Tapos ngayon naman, si Efren De Luna, ayan, tatay niya si asawa. Bonifacio De Luna, ipinasa sa anak. Ngayon nawala si Ka Efren De Luna, Mrs. naman, ayan. Parang Gabriel parang Diego Silang at Gabriela Silang, ha? Ayan, tuloy Kaya ang din. laban. Ayan. Na mga kababaihan ang magtutuloy ng laban. Yan. Kaya pagpatuloy mo, ayan. Ka Jackie. Ayan. Sandali lamang sa mga reports. Oras, Miss Jackie. 8:54. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila. Bayan. Oras, Miss Jackie. 8:59. Alamin natin kung hanggang kailan tatagal ang protesta naman ng grupo ng mga jeepney drivers na kasapi ng Akto. Nasa ating linya, Miss Jackie, ang presidenta. Ayan. Presidenta ng Akto, si Aling Liberty Libay De Luna, ang dating girlfriend ni Ka Efren De Luna. Ayan. Kalibay, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Good morning po. Ayan. Good morning din po sa inyo, sir, Ma'am Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, Kalibay. Ayan, bataan nyo ng Liberty. Ayan. Kalibay, ayan. Ngayon nagsimula po ang inyong protesta. Ano ba ito nga? Kayo ba ay mag-rarally o titigil pasada lamang po bilang protesta sa sobrang taas na ng presyo ng krudo?
Opo, bali wala po kaming protesta. Bali United Transport holiday lang po kami ngayon. Holiday. Para iparating po sa ating gobyerno yung senaryo na kapag sobrang taas na po ng ating mga diesel, ay hindi na po kami makakalabas. At ganun din po, Sir Deo, na Opo. hiningi rin po natin yung agarang fuel subsidy, ayuda from the SWD, and then yung mga service Serbisyo po para sa inyo, ayuda, tulong. Opo, saka yung service contracting po. Kailangan po may bigay po sa amin talaga kagad to para maservisyohan po natin ng maayos yung ating mga mananakay. Ano yung service contracting, Ate Libay? Bali ano po yan, sir, libreng sakay po na nagbabayad po sa amin yung ating gobyerno, yung ating LTFRB, DOTR, yung may pondo po talaga para dyan na tulong po nila sa ating mga cooperatives at korporasyon at dun sa mga naka-traditional na naka-consolidate lang po. So yung libreng sakay, gagamitin po yung mga jeepney, sasakyan at kayo po ay babayaran ng gobyerno. Opo. Yun Opo. pala yun. Oo. Kung meron po tayo yan, sir, Deo, at least sigurado kami makakaikot at masiservisyohan po namin ng maayos yung ating mga mananakay sa bawat ruta namin. Hanggang kailan po itong inyong transport holiday, Kalibay? Ngayon lang po yan, sir. Bali, pinapakita lang po namin at pinaparating namin sa ating Presidente Marcos na ito na po yung senaryo at mukha ng hanay ng transport sector na kapag nagtuloy-tuloy na po yung ating pagtaas ng diesel ay hindi na po namin kayang bumili ng mga diesel po, na mga gasolina namin dahil may mga UB kami. Yun po yung totoong mangyayari po dyan. At syempre, yung ating pinaka-highlight po dito, yung moratorium na hinihingi po namin sa gobyerno na sana magkaroon ng agreement doon sa gobyerno natin, sa DOTR, sa ating LTFRB, at kay Presidente Marcos na sana matulungan kami na wag munang magbayad kami sa mga bangko ng mga naka-modernize na mga cooperative at korporasyon nationwide. Hindi po talaga namin kaya magbayad ng amortization, sir. So, hinihiling po ninyo na sana ay moratorium muna, tigil muna sa pagbabayad ng hulog, amortization sa mga nagpautang po sa inyo ng modern jeepney. Yes po. Ayan. Magkano? Kasi po kasi monthly may 46, may 39,000 monthly. Wow. Oh. May 50. So talagang hirap po, sir. Nakakaiyak nga po at ito po yung talagang malaking dagok po sa hanay ng transport sectors. Malaki pala ha? So ngayon po Libay, ayan, bukas magiging 130 na po ang presyo ng kada litro ng diesel, crudo. May kikitain pa ba ang mga operators at mga jeepney drivers nito? Ngayon nga po, nasa 110 ng nakaraan wala na halos kitain pero gumagastos po kami sa diesel ng 2,000 mahigit. Wow. 2,500. Pero ang kinikita ng mga drivers natin, sir, bali 500 lang. Naghahati sila doon ng konduktor doon sa mga naka-modernize. 250 talagang laglag po talaga yung aming mga ulo dito. Pangalawa, nananawagan din po ako sa pamamagitan ng inyong himpilan. Sige po. Sana po yung ating mga operators ay babaan na po muna nila yung kanilang mga boundary para naman yung ating mga drivers makaikot pa. At pangalawa, kikita din po yung ating mga operators kahit paano pambili ng pagkain sa kanilang mga hapagkainan. Magkano usually ang boundary ngayon sa mga jeep, Ate Libay? Sa mga jeep, sir, bali conforme sa layo ng biyahe ng kanilang ruta at ikse. At conforme rin po sa kanilang mga sasakyan kung bagong-bago or medyo luma na, parang ganun po yan. Kung luma, ate, magkano ang boundary? Siguro mga 600, pero pag mga bago po talaga yan, mga nasa 700, 800. Yung sa modernized naman natin, nasa 3,000 din. Mga 2,500 a day. Kaya, ang nangyayari dito, sir, yung mga drivers natin, talaga nagpo-full time sila hanggang gabi. Pero at the end, wala po talagang kinikita dahil sobrang taas na po ng ating diesel.
Ito po kasi nga dapat po sana magtataas ng pamasahe sa ating mga jeepney. Ayan, oo. Na-suspend po. Sinuspend pa ng presidente. Oo. Oo. Yung pagtaas ng pamasahe talaga, yun nga lang, binawi natin presidente. Sana pumayag na po ang presidente natin na magtaas na po ng pamasahe dahil hindi po namin kakakayanin. Totoo yan. Pangalawa, doon sa ating mga estudyante may 20%, mga PW, yung mga ganun, yung mga buntis may 20% din po yan. So doon pa lang malaki na po yung nawawala sa mga drivers natin. Magkanong Pero, oo. boundary, Ate Libay, curious lang ako, magkanong boundary ng jeep na kasing haba ng bus? Yan. Ay, mahal nga po may 2.5 yan Ganun ba? Talagang paspasan po talaga yung mga drivers natin yan para kumita sila. Pero for now po talaga walang halos kitain dahil napupunta na lang po doon yung Sa yung crudo. pera nila sa mga diesel natin at sa mga Boundary. gasolina. Oo. Okay. Kung po sa dala nilang mga sasakyan, sir. So panawagan nyo, Ate, sana'y payagan ng presidente ang fare increase. Ano po, kahit piso lang. Oo nga po, sige po. Bali, nanawagan po ako sa ating Presidente Marcos. So sana bigyan niya na po mayagan na po kami na makapagtaas ng pamasahe dahil kahit piso lang malaki pong tulong po sa amin yan dahil ang pasahero natin akyat at panaog. At yan po ay pandagdag po ng aming pambili ng bigas at pambili ng aming mga ulam. Kahit papaano sa murang halaga makakakain po yung ating transport sectors ng maayos-ayos kahit papaano. Ayan, Ate Liberty, ayan, maraming salamat po at ingat po kayo, mabuhay po kayo. Ayan, at mabuhay po ang mga taka-akto. Ikaw ba, Ate Liberty? Maraming salamat po. Ate Liberty. Maraming salamat po. Ate, God bless you po. Ate Libay, ikaw ba ay nagmamaneho din o conductress? Konduktor. Naging konduktora ka ni Ka-Efren nung siya pumapasada. Ayan. Okay. Opo. Ayan, okay. Ako po yung Secretary General po nationwide. During the time na national po siya. Kaya nung mamatay po ang Ka-Efren sa atake, sa puso, ako po yung successor niya. Ayun, Secretary General. Okay, Kalibay, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Magandang umaga rin po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, sir. Okay po, ingat po kayo. Po kayo. Si Ka-Liberty Libay de Luna, ang Secretary General ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Dati. Ngayon ay Ayan, National President na lakay. Ganun ba? Kala ko secgen siya. Ayan. Nung Dati, panahon ni Ka-Efren. ni Ka-Efren. Ngayon siya ng presidenta. Ayan. Maraming salamat. O nga naman, Mr. President, ha? Malacanang. Ayan. Piso lang, kahit piso lang. Di na mabigat siguro sa mga pasahero na na magdagdag ng piso. Ayan, oo. Tsaka yung amortization pala nila, yung mga nag-loan, ang taas pala lakay. Umabot pa lang 20,000-30,000 ang May monthly. iba pa nga daw, 50. Diyos ko. Ayan, so Mr. President, ayan, pakinggan nyo rin sana. Ayan, mapakinggan ninyo at aksyonan ang hinaing ng ating mga jeepney driver. Daming bayan. Standby sa ating mga report. Standby man ang Milky Rigunan. Ito naman sa Kongreso. Puro impeachment. Bayan. Pwede ba hanap buhay muna? Ayan, saka ng impeachment. Ayan. Ayusin muna yung tumulong muna sa krisis. Ayan. Yung sa excise tax po, tsaka sa VAT. Baka pwede naman yun muna. Sa bagay, okay na yata. Ayan, di ba na ipapasama ng yung Milky? emergency powers na lakay. Ay, nako. Eto, naku, malungkot pa. Ayan, sabi nating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Naku, manang Milky, ha? Ang opening ng trading sa Forex, foreign exchange, 60 pesos and 15 centavos kada dollar. Allah, tumataas, bossing Michael Ismaygay. Paano na lang tayo niyan? Sabi naman ng mga oil companies, ayan, tumataas ang dollar. Dollar ang pinabibili namin ng crudo. Ayan, tataas na naman. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan, standby Raymond at Paas, standby Giselle Ricafort.
Raymond, ayan, kumusta ang ayusan dyan sa Senado? Ayan, may mga nahimas-himas na ba? Ayan, ay nako. At kumusta ang Senator Ping? At si Senator Marcoleta? Tanga. Hindi po ganyan, Senator Marco. Ayan, asa na si Senator Ping? Ayan, wala. Ha? Sige, di ba, babalikan natin yan. Daming bayan. Nako, ayan, alam mo, Miss, ikaw ba, Jackie, nagbabalak bumiyahe ng, ng probinsya ngayong Holy Week? Nako, marami nang nag-cancel ng biyahe. Stay at home muna. Oo, stay at home na lang, ha? Ayan, pati mga, yung mga nagbabalak umuwi na may mga sasakyan, abay, ayaw na umuwi, baka mamaya pagdating ng probinsya, wala nang makargahan ng gasolina, ng krudo. Ayan, talagang perwisyo ito, ha? Ayan, sandali lamang po. Ayan, kung dito sa Metro Manila ay nawawalan ng supply ng crudo sa mga maraming gas station, Miss Jackie, di mas lalo na kayo sa probinsya. Oo, lakay. Patay tayo dyan. Yan. Daming bayan. Manghihina tayo niyan. Sandali lamang manang Milky, pero alam po niyo mga kuyang mga ateng, ha? Pare manding bahakan. Ayan, abay, General Gordon Descanso Kuyang, sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Naku, Kuyang Berosipul Robin Go, ha? Kailangan mo rin ito, Kuyang, kasi malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo, ha? Senator Frank Drilon, ayan, kailangan mo rin ito, ha? Classmate Boy Pexon, kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Parang Nol Rodriguez, kumusta ka na, pare Koy? Kaya mga kuyang mga ateng, ayan, Kuyang Larry Francisco, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, duman muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Teka, ba't nawala? Ayun. Daming bayan. Standby manang Milky Rigunan, standby Giselle Ricafort, standby Raymond Adpas, standby Val Gonzales. Ayan, nakalip pa ba si Val Gonzales? Si Boy Laya, ayan. Pumasok na ata. Standby Boy Laya, ayan. Ba't ba ang tagal-tagal pumasok ni Sister L? Ikaw din, huwag kang gagaya-gaya, ha? Matagal ba talagang magaling ang lipo? Ayan. Di ba nagpa-lipo si Sister L? Ayan. Nagpapagaling pa. Gusto magpa-sexy sa kasal kasi nagpa-lipo ba naman? Ayan, nasobrahan yata ang alis ng taba sa sa katawan, ha? Ayan, masama din yung lipo pagka Sumobra. Oo. Ayan, sandali lamang. Daming bayan. Oras, Miss Jackie. 9:14. Ang oras ay hatid sa inyo ng Center for Region. The term used by one of our local broadcasters, ayon sa ating bugwit, base sa ating bugwit, ika nga ni Mr. Deo Macalma, according to my Senator Jinggoy, sabi na yung buwit, it's playtime. Aba, sino itong may-ari ng playtime? Aba, isang uri ng gambling, Miss Jackie, ha? Online gambling. Online gambling ito, ha? Ayan. Na involve ang isang cabinet secretary at isang business tycoon. Kumikita ng 10 billion a month. Wow. Billion a month? Yan, baboy, Miss Jackie, ha? Pero ang idinedeklara lang BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, 1B. 1B lang, ha? Abay, kulang ng zero. Oo. Binawasan, pambihira naman, ha? Sandali lang, maisusunod natin yan.
Flash Report. Flash Report! Ba, nakalusot daw. Sino nakalusot, Miss Jackie? Sino nga ang nalusutan ng mga militanteng grupo ang mga pulis at nakalapit daw po dyan sa US Embassy. Ala. Alamin natin ang sitwasyon ngayon. Huling ba si Donald Trump? Nandun ba? Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon kay RH29 Boy Gonzales. Boy! Lakay, biglang sumulpot ang mga militanteng grupo sa mismong harapan ng Embahada ng Amerika dito sa Rosa Boulevard sa Ermita, Maynila. Nakalapit sila mismo sa mismong Sa gate mismo? Sa gate mismo, sa Wow. gate mismo ng Embahada ng Amerika. Itong mga nasa mayigit more or less nasa 40 na militanteng grupo sa pag-uuna ng kilusang Mayo 1. Ang layo rin na kanila pagkikipon ay kondenahin ang umano'y warmongering ng Estados Unidos sa West Asia na sinasabing nagdulot ng pagtaas ng presyo na lalong nagpapabigat sa kalagayan ng mga magagawang Pilipino. Dumawak dito ang kanilang mga leader, si Jerome Adonis. Jerome Adonis ng kilusang Mayo 1. Pakinggan natin yung binabanggit ni Jerome. Nakapauwi sa bahay. Yung mga ibig sabihin nila, yung lifestyle gain. Yun ba yun? Ang ibig sabihin ng lifestyle gain, isang beses na lang tayo kumain sa isang araw. Ang kakapal na mukha. Samantalang tayo ang araw-araw. Nagpapagot, nagpapalat ng buwan. Nalakay si Jerome Adonis ng KMU. At matapos ng ilang minuto na makalapit sila sa Embahada ng Amerika ay tinaboy sila sa kabilang kalsada. Dito yan sa pinaka-northbound Ross Boulevard lane ng Rojas Boulevard. Pero ang kanilang kinagalat kanina ng mga militante ay nakalapit sila sa mismong tapat ng Embahada ng Amerika dahil sa tuwing sila ay magsasagawa ng kilos-protesta papunta ng Embahada ng Amerika, hanggang dito lamang sila sa Maycalaw Corner, Rojas Boulevard. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang programa dito sa kabilang kalsada ng tapat ng Embahada ng Amerika. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Boy Laya Gonzales Dumagoso. Report mula sa kamera, Miss Jackie. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte may pag-asa na maitawid sa Senado sa sandaling maipresenta ang mga dokumento at ebidensya. Detalye sa report ni RH12, Miss Milky Regonan. Miss Milky? Jackie at Lakay, gaya noong 19 Congress, malaki ang pag-asang makakakuha ng 1/3 vote ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa sandaling talakayin na sa plenaryo. Ayon kay Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, miyembro ng House Justice Committee, makakahikayat sa iba pang kongresista na bumoto ng pabor kapag maipresenta at mailabas na ang mga dokumento at ebidensya laban sa Vice Presidente sa gaganaping impeachment proceedings. Basehan din ni Ridon ang resulta ng botohan ng komite sa sufficiency in grounds na nakuha ng 54 votes. Lagpas na niya ito sa kalahati para maabot ang 1/3 votes o 106 votes para maitawid na sa Senado ang impeachment complaints. Narito si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee sa panayam ng isyung pambayan. Kung pagbabatayan po natin yung pong boto, nung pong sufficiency in substance vote, no? Nakita ho natin na 54 votes na po yung nakuha at that point, no? So ito po ay lagpas kalahati na po ng 106 votes na kailangan para makapag-impeach po ng isang impeachable official. So tingin ko ho yung last 52 votes, no, para maabot po yung 106 minimum threshold para sa pag-impeach po ng isang opisyal. Tingin ko hindi na ho mahirap makuha yon, no? Lalo tigit tuloy-tuloy po yung presentasyon po ng mga ebidensya sa atin pong hearing proper. So,
antabayanan ho natin yan kasi ang timelines naman po natin sa atin po hearing proper ay Abril hanggang katapusan po ng Mayo. So hopefully by end of May, meron na po tayong plenary vote para pagdesisyonan po yung po mangyayari po dito sa impeachment complaints po na ito. Dagdag pa ni Ridon, Abril hanggang Mayo ang timeline ng Justice Committee matapos ang impeachment proceedings base sa naging schedule na ibinigay ni Justice Chairperson Jervil Luistro na March 25, April 14, April 22 at April 29. Ako si Nilke Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Sa Senado kaya, ayan, may bilang na ba, ha? Sandali lang mga Giselle, unahin natin ang report mula kay Raymond Paas. Ready na ba ang Senado bilang isang impeachment court? Kapag pumasa sa Kamara ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Ayan, wala pa si Raymond. O sige, babalikan natin si Giselle. Ayan ang report ni Giselle. Sa kabila nga ng mega oil price hikes, bilang ng mga pasahero sa Holy Week sisipa ng 20% ayon po sa DOTR-PCG. Detalye sa report ni RH15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle. Daming bayan. Babalikan natin si Giselle, pero maganda itong panukala ni Senator Erwin Tulfo, ha? Ayan, dun sa kanyang Senate Bill number 641, yung kanyang panukala ay dapat magkaroon ng absolute transparency at maging tapat sa kanilang tunay na gasto sa halip na basta-basta na lamang nagdedeklara ng dadag presyo ang mga oil companies. Ayan. Magkano ba nabili? Saan nabili? Oo. Abay, sa bill ni Senator Erwin Tulfo, dapat magkaroon ng kapangyarihan ng Department of Energy na obligahin ang mga oil companies na isumite ang actual cost, ayan, ng binibili ng nalangis, ayan, at yung dapat nating, ayan, dapat daw ay malaman para hindi nangyayari ang mga premature, ayan, premature hikes, ayan, increase. Kasi may konting gulo lang sa Middle East. Oo, laki. Meron yung dati noon, yung nagkaroon din ng gulo sa bahagi naman ng Israel, yung nagkagulo yung gera, doon. Pero sandali lang. Kaya nga Tapos biglang nagtaas na sila agad, wala pa nga. Kinabukasan nga meron ng increase, ayan, Paano samantala nangyari? samantala may inventory sila ng 15 days ba o 2 buwan, ayan. Kaya siguro tama lang, sobra naman ito, ha? Ayan, pag sasamantala, ayan. Sabi ni Tulfo, ayan, abay, meron pang nagdedeklara ang mga gas station. Ayan, ngayon, ha? Nagdedeklara na wala na silang supply ng crudo, ha? Wala ng diesel. Yung para ay tinatago para hintayin pang tumaas ang presyo ng diesel. Wow. Daming bayan. Kaya siguro, Secretary, ba't ka tumigil na? Energy Assistant Secretary Fuentebella. Fuentebella ba yun? Tsaka alam ko si Secretary Garin din nag-ikot nun lakay Giselle, di ba, binalita mo ito? Ayan, pinuntahan pa kunyari yung mga gas station. Ano nangyari? Ano nga din sa show cause order? Ayan, may naipasara ba? Ayan, may sumagot ba? Pero bago yun lakay, ang report ni Ms. Giselle ay, yun nga, tataas pa rin ang bilang ng mga pasahero sa Holy Week ng 20% sa kabila nga po ng mga mega oil price hikes ayon po sa DOTR at PCG. Detalye sa report ni Ms. Giselle Ricafort. Ms. Giselle? Nakilakay asahan ng sisipa ng 20% ang bilang ng mga pasahero ngayong Semana Santa sa kabilayan ng walang puknat na mega oil price increase. Sa press conference dito sa PITX sa Parañaque City, sinabi ni Philippine Coast Guard Rear Admiral Oliver C. Tanseco na hindi lang ito sa mga pantalan kundi maging sa iba pang moda ng transportasyon. Matagal na anyang naplano ng marami sa mga kababayan natin yung pagbiyahe sa Semana Santa habang yung iba
naman una nang nakabili ng kanilang tiket bago pa man magkaroon ng global oil crisis. Nang tanungin kung kayang i-accommodate ng mga pampublikong sasakyan yung bulto ng ating mga kababayan, sinabi ni Tanseco na sinisiguro naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may sapat na bibiyahing mga PUB. Bukod dito, may alok din ang libreng sakay yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na yung Philippine Coast Guard. Siniguro ng opisyal na buntay sarado ng Department of Transportation yung mga PUB sa posibilidad naman ng hindi otorisadong taas pasahe. Kung sakali na meron anyang magsasamantala, hinimok niya yung ating mga kababayan na magsumbong sa SAIC na kagyat naman na maghahabla ng kaukulang mga reklamo. Pakinggan natin. In case lang meron pong magsamantala o magtaas ng pamasahe po or kung hindi man mali yung kanilang serbisyo, alam niyo po, isumbong niyo agad po sa SAIC, the Special Action Intelligence Committee for Transportation, and makakarating yan sa management. And if needed po, we will file cases po dun sa mga involved na personnel na hindi lamang po dun sa busway operator but including anyone po. Ang ating po Coast Guard, police na rin po yan pagdating po sa busway. We file cases, we arrest, we file cases po, and we make sure na talaga po deterred yung whole commission of crime dyan po sa ating busway. Because ang Coast Guard po, talagang kumpletong servisyo, hindi lang 24/7, talaga po from arrest to conviction. Yan ang servisyo po doon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, Lakay? ano nangyari doon sa pinuntahan ni Asek yung mga Fuentebella? Ayan, show lang yon, pakitang tao. Asan na yung mga nagsara, nagtaas ng gasolina na kaagad? May naparusahan ba? Lakay, sorry Lakay. Sabi ko yung ni-raid hindi naman pala ni-raid. Pinuntahan ng mga taga-DOA sina Asek Fuentebella. Andaya pala. Fuentebella, Andaya. Si Asek Tuwimpi Fuentebella. Ayun, Fuentebella. Ni-report mo yan eh. Anyari? Lakay, more than 600 lakay na mga gasoline station. Dami. I mean, more than 600 na mga reklamo laban sa mga gasoline station lakay yung natanggap ng Department of Energy. Sa loob lang yan lakay ng isang linggo at merong pauna na mahigit 50 na mga gasolinahan yung pinadalan ng show cause order na ang sabi naman ng Department of Energy lakay ay nag-request daw ng karagdagang panahon lakay para magpaliwanag. Pero kung mabibigo sila lakay na ma-justify yung kanilang mga violation kagaya ng mga una ng pagtataas ng presyo sa petrolyo, sila lakay ay kakasuhan ng kagawaran ng enerhiya. Mamaya lakay ay inaasahan natin na iaanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin yung panibago na numero sa mega oil price increase, pero hindi pa natin malaan ngayon kung magpapatawag siya lakay ng panibago na press conference. Okay, maraming salamat Giselle. Kaka-high blood. Oo, lakay, bukod doon lakay kung good news naman para sa ating mga kababayan pala. Dahil isang isang oil company yung nagpatupad ng rollback lakay sa gitna ng nararanasan natin na global oil crisis. Mula dito sa Parañaque, magkano rollback? Magkanong rollback at anong oil company yan? Lakay kung Petrogas lakay, kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa small player. Lakay. Yung kanilang rollback lakay. May inilabas sila na listahan lakay na mga branches nila lakay, yung mga gasoline station, kagaya dito sa Moonwalk sa Parañaque City, yung magpapatupad ng nasabing tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Asek Wimpy Fuentebella, anong inintay nyo? Areglo? Ayan, 2 linggo na mahigit, wala pa kayong aksyon. Bakit po iniintay pa natin? Ano iniintay nyo? Ayan. Pasko, Aguinaldo, ang bira. Ayan, sabi ni Bentong, si Bentong ba yung nagdisabi rito? Si Bartolome. Sinong Bartolome ito? Sabi niya, saan nyo sa Department of Energy? Spokesman nga sila ng mga oil companies. Ay, nako Mr. President, ano ba nangyayari sa ating bansa? Daming bayan. Ay,
Ay, naku, pag ganito nangyayari, wala kang maasahan na. Sandali lamang, Raymond at Paas. At siyempre, Miss Jackie, ayan, antabayan din po mahabingan ang Showtime. Showtime ng mga illegal gambling. Ang laki pala ng kinikita, Mr. President. 10 billion a month. Wow! Pero ang sinasabi lang ay 1 billion lamang ang kita. Ayan. tinanggal ang zero. Magaling. Ini-declare nga ba ito o hindi? Ayan. Babalikan natin yan mga kuyang mga ating. At ang malungkot dito, ayan, ay nako talaga naman oo. Abay, ang involved dito, ayan, opisyal pa ng gobyerno, ayan, Taipan. Kailangan natin ng pamparelax, pampakalma, Miss Jackie. Baka high blood din tayo dito. Yes. Hello, morning. Crystal ringlet. Kailangan natin ng pagmamahala na Miss Jackie, ha? Ayan. Natural na init sa pagmamahal. At pagka ganyan ang nararamdaman natin, eh, siyempre, may natural na kaligayahan. Kailangan ay huwag magsasamantala. Ayan, kailangan na express love naturally. Ayan. Gamit ang honeymoon tea. Kasi may tagla itong natural herbs na tumuturo upang maipadama at maipakita mo iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na iyong damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika. Sa halagang 90 pesos bawat sachet, Mr. Rudy Liwanag. Maricoy. Ito ay mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Mga kuya, subukan na ang honeymoon herbal tea. Kuyang Dante Balbas, para express love naturally. Standby sa ating showtime. Standby Mr. Secretary. Standby Raymond at Paas. Ano na ang nangyari kay Senator Marcoleta at Senator Ping Lacson? At na-downgrade na nga ba yung mga kaso ng ilang senador? Na supposed to be ay plunder ang kinasasangkutan dahil bilyones ang involved na pera sa kanila dahil sa flood control project. Safe na ba? Safe na ba? Ayan, huwag kang tatanga-tanga. Oras, Miss Jackie. 9:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Sandali lamang, Edna La Parosa. Ayan, sabi na isang texter natin ni Miss Jackie, ano ba naman ang gobyerno natin? All talks, no solution. Ayun lang. Patay tayo Puro dyan. daw pinag-aaralan. Ayan, puro dada, wala namang solusyon. Daming bayan. Pero batiin mo natin ito na nagbeberte at nanonood sa atin sa Las Vegas, sa Nevada, US of A. Ayan. Hindi ba sila apektado sa giyera ni Trump? Magkano ba ang ano nyo? Magkano sa inyo? Abay, batiin mo natin si Kerr Urbano Spearman ng Las Vegas, Nevada. Binabati ni Mama Julene at Lola Ani at Lolo Mar Urbano. Happy birthday din kay Misha Macalma. Ayan, mula kay Lexi. Ayan, at mula kay Blitz and Mitch. At binabati natin si Ana Banana Gomez. Miss Jackie from Office of the Chairman. Ayan, happy birthday Ana Banana Gomez. Kay Teo Bono at Giselle Fulgencio Ricafort. Happy birthday pala si Giselle. At si Raymond at Paas. Happy birthday. Daming bayan. At batiin na rin natin yung mga nanonood sa atin Miss Jackie from Leipzig, Germany. Guten Morgen. Ayan. Sprackenheit, Heil Hitler. Ayan. Huwag yun. Diba? Si Maricel, si Ma'am Maricel Kapili Petzold. Ayan. Hi, magandang umaga Ma'am Maricel.
At yung aking classmate na nasa Vienna, Austria, ayan, si Aurora Rambaud. Daming Oy mga brethren ha, o nga pala ha, ayan, paabot natin ang pakikiramay kay Justice Worcy Max De Leon ng Court of Appeals sapagkat ang kanyang butihing tatay ay sinundo na po ni Lord kahapon. Our condolences Kuya Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At ang burol po ng wake ng kanyang yumaong ama ay doon po sa kanyang residence sa Taal, Batangas. At tayo po ay lubos na nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Justice Max De Leon. Naku, Kuyang Judge Boyet Mapili, ha? Ayan, bukas pa ang public installation ng Justicia Masonic Lodge. Ayan, dyan po sa Grand Lodge. Ayan, tuloy pa rin ba yan? Siyempre, tuloy pa rin yan. daming Ito na ang report mula kay Raymond at Paz, Miss Jackie. Negosyo sa langis mahirap nang ibalik sa gobyerno kahit amyandahan ang oil deregulation law ayon po kay Senator Win Gatchalian. Detalye sa report ni RH28 Raymond Dadbaas. Laki Raymond. Miss Jackie, Mayor, mahalaga na ibalik ang kapangyarihan sa gobyerno na busisihin ang negosyo sa langis sa bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Sherwin Gatchalian kasulang sumirit na presyo ng langis dulot ng giyera sa Middle East at animoy walang magawang gobyerno sa presyo. Ayon kay Gatchalian, dahil sa oil deregulation law ay bulag na ang gobyerno sa sistema ng presyohan sa langis gaya ang ating nararanasan sa ngayon. Nais ng senador na ibalik ang kapangyarihan sa Department of Energy na obligahin ang mga oil companies na magsumite sa kanila ng report kung ano ang basehan ng kanilang pagtaas sa presyo ng langis, kung magkano nila ito inangkat, gastos sa logistics o pagbiyahe nito, at kung magkano ang kanilang bentahan. Para kay Gatchalian, mahirap nang ibalik sa gobyerno ang negosyo sa langis tulad ng dati dahil lugi o hindi marunong ang gobyerno sa larangan ng negosyo. Mas magaling magnegosyo ang pribadong sektor kaysa sa gobyerno, kaya't mas mabuting pag-aralan muna ito ng maigi. Ang gawin lamang ay amyandahan ang oil deregulation law para bigyan ng mandato ang DOE na bantayan ang presyohan sa langis sa halip na hanggang monitoring lang sila. Ito si RH28, Raymond Dadbaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. daming bayan. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Yan din ay para sila ng mungkahi ni Senator Erwin Tulfo doon sa kanyang Senate Bill number 841. Ayan, 641. Pero may magagawa ang gobyerno, ayan, kung parating sinasabi na hindi na marunong magnegosyo ang gobyerno, mag-partner, ayan, partnership, ayan, para kahit paano may say po ang gobyerno dyan, nababantayan natin ang mga oil companies kung sila ay umaabuso at nagsasamantala. Daming bayan. Diyan sa bandang eastern part ng Metro Manila, may mga bumibiyahe pa ba sa Marikina, Pasig, Antipolo? Ayan, nga, sa mahal ng krudo. Biyahe ng PUJ sa Marcos Highway tuloy-tuloy kahit umabot na ang krudo sa 100 pesos. Detalye sa report ng RH52, Edniel Parosa. Edniel. Magandang umaga kaya Jackie, pero parang hindi magandang umaga dito sa Marcos Highway. Wala nang 2 digits na halaga ng krudo. Wala na. Sa nabagit nating lugar. Wala pa man lakay yung bagong round ng big time oil price hike bukas. Lampas 100 piso na ang lahat ng diesel dito sa lahat ng gasolinahan. Sa pangunagilan sa buwabagtas mula Antipolo hanggang Marikina, Pasig at papasok sa Quezon City. Partikular itong westbound direction na yung umaga ito. Pinakamura sa mga naikot natin, itong Petron, 101 pesos per liter of diesel. Habang hindi na lumalayo itong halaga sa Uni Oil, Clean Fuel, Bosch, Shell at Caltex, pinakamahal sa 109 pesos. Sa kabila nito, tuloy pa rin sa pamasada ilang mga jeepney drivers sa karaniwang biyaheng Kogyo sa Antipolo mula Cubao o Binangonan mula sa lungsod ng Marikina. Marami-rami pa rin ang mga piniling bumiyahe kahit may transport strike. Yung kanilang mga kabaro sa Piston, maging sa grupong akto na transport holiday naman ang eksena na ngayong Lunes. Kung dito lang ang pag-uusapan sa Marcos Highway, wala rin naman tayo nakita pang stranded commuters batay sa obserbasyon. At meron namang alternatibong LRT Line 2 na 50% na yung discount sa lahat ng sektor. Kausap lamang natin sa LRT Authority Administrator, Attorney Hernando Cabrera. Ang kanya binabanggit ay hindi pa nila naobserbahan. Tumataas yung ridership dahil sa diskwento. Pero sa bahagi ng MRT Line 3, sabi ni General Manager Engineer Mike Kapati, mayroon na sila napapansin na bahagyang pagtaas ng bilang ng mga mananakay dahil tumataas daw na interest, kunyang ilarawan,
dahil dito sa binabanggit natin 50% discount. Then man, bukas pa raw makapagbibigay ng bilang o numero ang Department of Transportation pagtapos sa isang buong araw na obserbasyon ay yung araw ng Lunes. Mula rito sa Eastern Metro Manila, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Grabe, Grabe, ha? 116 lakay. Oo, tatas Wala pa pa. ng 15, 18 na centavos bukas. Di 130 na. Ayan, pagkatapos walang magawa ang Department of Energy. Ayan, may kulang pa ang Department of Energy. Sana sila ay nag-a-announce. Ayan, yung mga taga-Department of Energy, ayan, dati-dati kayo nag-a-announce, ha? Baka po pwedeng maabisuhan. Pagka may increase ng 10 peso, 10 centavos, 15 centavos, ngayon, ayan, tumataas ng 15, 18 pesos 20. kada litro, ha? 20, ha? Ba't di kayo mag-announce? Daming bayan. Alang yan naman buhay ito. Ayon na sa ating bubitahet, maniniwala ba kayo mabigyan na merong isang Chinese national na fugitive sa China na magaling sa illegal gambling, Miss Jackie? Ayan, parang pogo lang ito pero kakaba ang kanyang style. Medyo may innovation lang ng konti, ha? Dahil wanted sa China, nagtago dito sa Pilipinas. Abay, dahil sa mga illegal niyang ginagawa, Miss Jackie, ayan, abay nakipag-partner siya sa iba't ibang grupo, ayan, para magkaroon ng gambling, online gambling, Miss Jackie, ha? Online. Teki. Ayan, Teki, ayan. Parang si Atong Ang, sabi nila, alam niyo si Atong Ang, ayan, kayaman-yaman, genius sa numero, ayan, yung mga online wala, bagsak ako sa matan. Ayan, genius na, may mga genius sa ganyan, Miss Jackie, ha? Katulad nitong wanted dun sa China na inaruga, ayan, partner pa yun ng grupo ng isang cabinet secretary at isang business tycoon. Ayon na sa ating bubit dahil sa illegal na ginagawa nitong Chinese national, inaresto at nakulong sa bikutan, Miss Jackie, ng 2 buwan. 2 buwan lang? Yes. Paano nga hindi ilalabas ka agad? Abay, merong sumalong opisyal ng gobyerno, Miss Jackie. Ayan. At hindi lang yan. Wanted na sa China. May kaso pa dito. Abay, binigyan pa ng political asylum. Ay, wow. Kasi wanted daw sa ginigipit daw sa China. Ayan. Parang di gigipitin bawal ang sugal sa China. Oo nga. Gumagawa ng illegal gambling doon. Tapos dito dinala sa Pilipinas. At ayon na sa ating bubit, Miss Jackie, marami naman ang nakinabang dito na ilang grupo. Ayan. Ngayon naman, it's playtime. Tuloy ang laro ng online gaming dahil parang safe na itong Chinese fugitive, Miss Jackie. Siyempre naman, may protector na cabinet secretary. Naman, malakas. Cabinet secretary, malakas pa sa presidente. Ayan. Nabigyan ng political refugee status. At ngayon, abay pinapakinabangan, nag-operate ulit ng gambling, Miss Jackie. At sa pagiging genius sa numero sa gambling, online gambling, itong Chinese national na ito, Miss Jackie, abay sinamantala, ayan, pwede palang pagkakanto, walang gamitin natin. Ayan, ngayon sila na ang kumupkop, nagprotekta, at sila ngayon ay kasama ang isang business tycoon. Sila ay nag-ooperate ng online gambling, Miss Jackie. Maleta din ba yan? O maleta din ba yan o online? Ba cryptocurrency ito? Oo nga, baka online ng kanilang delivery Oo. Hindi mali-maleta, hindi cash Ayan. Ewan ko lang kung ikinakas din na mali-maleta ito. Baka may alamin ko doon sa aking bubit kong inilalagay din sa maleta. Ayan.
Ayon na sa ating bubita Miss Jackie, dahil proteksyon ng isang cabinet secretary. At ngayon, sabi ng isang business tycoon, aba, pwede palang pagkakitaan ito, ha? O sige, dito sa hotel ko gawin yan. Dito mag-operate, ayan. Dito mag-opisina, ayan. Kaya ngayon ay andyan si cabinet secretary. Andyan pa ang isang business tycoon. Sabi, sige, tuloy ang ligaya. Ayan, it's playtime. Tuloy ang kita. Kaya lang ang tanong dito, Commissioner Mendoza ng BIR. Ayan, ang laki ng nalulugi. Dito ginagawa ang online gaming. Pero kakarampot ang inireport sa gobyerno para kumita naman. Paano kay Secretary at si Business Tycoon? Ayon na sa ating bubit Miss Jackie, ang kanila Operation Center of Operation ay wala dito sa Metro Manila. Nandoon sa Cebu. Ayan. Doon para sa Cebu ginagawa ang operation. Yan, ang illegal online gambling na ino-operate ng isang Chinese fugitive. Kinanlong at binigyan ng political asylum, refugee status. Kinupkop kasi pinapakinabangan. Sino? Ayan. Clue. Ayan si yung fugitive ay kapangalan ng isang sikat na singer sa Amerika, rock and roll. King of rock and roll, patay na. Ayan. At yung business tycoon, kilalang malapit sa presidente. Bago-bago lang ito, ha? Ayan. Pero matagal na rin. Ayan. At si business tycoon, secretary yung malapit sa presidente. Si business tycoon, Miss Jackie, ha? Ayan na. Sa laki ng kinikita, ayan, lumilipad ang kanilang pera. Dummy. Bayan. Nahala mo? Konti. Hindi pa ako sure eh. Hindi pa sure. Ayan. Sige. At sabi ni Pare Manding Bahakan wala pa si Sister L. Ayan, gumaganda si Miss Jackie. Ayan, sabi niya, isahin naman yung ilang oras niyang pagpapalitan sa mukha kanina. Pagdating ko rito, nagme-make up na Bago sumali ito, make up pa uli. Ayan. Hindi na ako nag-Johnson's lakay Hindi ka nag-Johnson. Inayos ko na angel face na lang, o kukuryo na lang yan. Ayan. Si Sister L po masyado matigas sa ulo, parang pa-sexy kasi. Nagpalay po ba naman? Ayan. Para daw sa kanyang kasal. Ayan. Ayan tuloy. Ayan. Sumakit ang tiyan. Ayan. Sabi nila kasi sa mga kababayan na Miss Jackie, pwede mong gayahin. Ewan ko lang kung kaya mong gayahin. Sabi nila may term silang ginagamit Ayan. Kung gusto mong magpaganda, ayan, gandang tiis. Ayan. Tiis ganda lang. Ayun, tiis ganda pala, baliktad. Tiis ganda, ayan. Gusto mong gumanda, pa-sexy, tiis ka. Ayan. Madali na lang yun. Mataas na yung presyo ng lahat. Ganun ba? Morning, Nabol Greg Kayabyab, Nabol Jun sa Maniego, ayan, Mista Opet, ayan, at Kuyang Rodan Diliso, magandang umaga po sa inyo, ha? Aringadan Tordesilia, ayan, ayos ba tayo dyan? Full tank na nyo. 130 na bukas ang presyo ng crudo. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Sana marinig na Malacanang ang damdamin ng bayan na Miss Jackie. At sana nga anong sabi ang texter natin. Ayan, gawa-gawa din. Ayan, sana may solusyon naman, ha? Huwag lang all talks. Paalam ka na. Sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Dahil makalma po, susunod na operasyon tulong. Wonder Woman. Buti po itong si Wonder Woman. Ayan. Maraming sa mga brethren, ha? Mga maso na kuyang natin na tumutulong sa bloodletting na ating DZRH Operation Tulong.
para nabibigyan po natin ng dugo ang ating mga kababayan na kailangan ng dugo. Ng dugtong buhay. Dugtong buhay. Bye-bye. Oras, Miss Jackie, eksakto? Oras. 10:05.